mukhang totoo ang nilamon ng buhay ni Sheila, ni ating Sheila, ni Maring Sheila, si Ante Jervil noong nung pre-trial conference. Parang totoo nga, parang totoo ang chika. Ang nilamon daw niya noon sila Kapunan, yung mga private prosecutor. Okay, habang hinihintay ho natin ang kalawang araw sa impeachment trial nitong si Vice President Sara Duterte, tambay ho muna tayo sa live nitong si Ma'am Joey at nitong si Ma'am Sastrogando Sasot. At sumegway ho tayo sa mga nangyaring ambush interview kahapon dyan sa Senado, doon sa pag-uumpisa ng impeachment ni VP Sara. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, ano ho muna tayo, balikan ho muna natin ang mabilisan kung ano ang mga nangyari kahapon dyan sa impeachment court, ha? At kung sino yung mga pumuntos. Sige ho. Umpisahan ho natin doon sa ika nga kagustuhan ng mga Malacanang senator na ipahiya si Win Gatchalian diyan sa pag-uumpisa ng impeachment nitong si VP Sara at itinalaga nila itong si Chis Escudero bilang maging presiding officer. Ang puntos ho doon para sa defense at para dito sa prosecution. Dahil wala hong nanalo doon. Ika nga, magkaka-numbering system na ho tayo dito. Ika magkakaroon na ho tayo ng puntusan. Di ba? Magkakatarahan na ho tayo dito. Hindi pwedeng. Ika nga yung puntos dapat binabantayan ho natin yan. Pagkatapos ho noon, lininaw ho ng bagong presiding officer na 2/3 talaga ang kailangan para ma-impeach si VP Sara. Na kung saan, puntos na naman ho yun para sa defense, para dito kay Vice President Sara Duterte. Kasi nga naman ipinagpipilitan noong mga nasa prosecution at ng mga iba senador na pwedeng baguhin yan, pwedeng bawasan yung boto na kailangan para ma-impeach si VP Sara. Pangatlo, ipinasaoli, return to sender, yung BIR box nitong si Luis Tron na kung saan gigil na gigil ang prosecution panel na buksan ito doon pa lang sa Injustice Committee, doon sa marking of evidence at maging dyan sa pagbubukas pa lamang ng impeachment gusto na ho nilang kalkalin yung BIR box na yan. Pinabalik ho nitong si presiding officer Senator Chis Escudero sa BIR. Puntos na naman ho yun sa defense. Dahil lang sinasabi ng defense, hindi naman pwedeng pakialaman yan. Bakit na karapatan na ni Man Scarpio ang nakasaalang-alang dyan. Diba? At saka yung mga documents na nandiyan sa box na yan, pati yung mga dokumento na hindi naman subject ng impeachment trial nito. Dapat yung mga panahon lamang na Vice President si VP Sara. Puntos yun dito kay sa defense team. At nagkaroon ng konting palitan itong si Jinky Luistro at itong si Sheila Sison, Attorney Sheila Sison, na kung saan talagang gustong panindigan nitong si Jinky Luistro na hindi siya linamon nitong si Attorney Sheila Sison. Kaya naman sa pag-uumpisa ng impeachment, nagtaas siya ng boses, pero kinatigan pa rin ho nitong si Chis Escudero dininay ho ni Chis Escudero yung motion netong si Bacolao. Kaya yung puntos na yun, mapupunta na naman sa impeachment. Para ito, lilatagin lang natin. Ito, transparent tayo dito. Binigyan ko pa nga ng puntos yung prosecution yun. Di na nga kapuntos-puntos Para lamang, maging pares tayo. Baka sabihin, ba tayo bigyan ng puntos ni PH Apnik ng pure prosecution? Bibigyan ko ho yan. Basta nakita kong kabigay-bigay naman, okay? O nasa na ho ba tayo? Recap muna tayo bago mag-umpisa yung ikalawang araw ng impeachment ni VP Sara. Para malinaw kung ano yung mga nangyari. Para ngayong araw na to, handa tayo sa ikalawang araw ng impeachment. Base ho sa mga kaganapan, ang namayagpag ho talaga, ang lumamon ng buhay talaga dito sa dito sa pag-uumpisa ng impeachment ni VP Sara, ang
defense team, kaya bibigyan pa ho natin sila ng 1 puntos. At para sa laway ni Jinky Luistro sa gilid, yung panis na laway niya na kung saan ibinandera niya sa sambayan ng Pilipino, bibigyan ho natin siya ng 10 puntos dahil doon sa laway na yun. At base sa ating scoreboard, ang nanalo ay... Tan-tan-tan! First round. Ang nanalo ho ay ang defense team. Palakpakan! Meron tayong scoreboard. Dapat merong scoreboard. Di ba? Para yung mga puntos na nakukuha ng defense at puntos na nakukuha ng prosecution, makita ng ating mga kababayan. Kasi pagka, kunyari, i-forward to ng konti, kung saan nagbago yung puntos, ibig sabihin, merong quotable quote doon. Merong balagbag na sinabi yung magkabilang panig doon. Kung sakaling gusto nilang i-forward yung ating video. Di ba? Ito. Pakinggan nun natin. Ito si Atty. Salvador Panelo. Ang nag-interview sa kanya, itong si Kapuso mo, Jessica Soho. Attorney Panelo, your thoughts and your sentiments dito po sa pagsisimula ng trial proper. Well, mabuti na kung ganito para malaman na natin ang mga kasinungalingan o katotohanan. Depende kung sino ang nagsasalita. Let the people decide kung ano. Kasi dalawa magdi-decide dito, yung impeachment court sa taong bayan. Manunod sila. Kamusta po confidence level ng defense side? Hindi ko alam yun. Pero kung ako tatanungin mo, basa sa mga nakita ko, walang kaso. Walang kaso. Bakit? Una, Apat po yung articles of impeachment. Wala yun. Kasi discuss ko na lahat yun. Wala lahat basis yun. Tingnan nyo there are 20, from what I gather, I don't know if I'm correct, 29 witnesses. 27 of them have been adopted as common witnesses. Anong ibig sabihin nun? Can you imagine? Yung testigo mo, inadapt ng kalaban mo, ibig sabihin, wala kang kaso. Nako! Kayo Matindi yun Isang batikang abogado. Magbibigay na naman ako ng puntos dito para sa sa defense, di ba? Kahit tapos na yung marking of evidence. Yes, maglalagay ka pa ng puntos. Mamaya baka puntosan din natin yung prosecution. Kalmahan nyo lang. Ang init nyo naman kasi. Kalmahan nyo lang. ay abogado at the same time nasa kampo rin po kayo ni Vice President Duterte. Yes. And the process is political but they're saying it's also a legal one. Yeah. Ano nyo doon? Thoughts and It's a position numbers po? game. I think the senator judges, a few of them may be deciding on the basis of what they believe in sincerely, based on the evidence, but most of them will be deciding on the basis of their political future. Given the political climate now, do you think magiging patas po ito? Ano nyo, thoughts nyo? Is it going to be a fair trial? And actually, magiging, whether it's fair or not, will depend on the impeachment court itself. It will depend on the presiding officer and the members of the court. Doon mo makikita kung magiging bias sila o hindi. Right now, magiging premature. Okay. Attorney Panelo, Next. Ito yung interview. Palakpakan muna natin itong si SP Cayetano. SP ng taong bayan. Ngayon kasi, hindi na parang ang hirap ng tawaging SP nitong si Wing Gatchalian. Parang pwede pa natin tawaging SP itong si Chis Escudero Kasi kung sino yung nag-preside sa impeachment, siya dapat ang SP. Ang nagpipreside si Chis, siya ang SP. Putahon muna tayo kay SP Cayetano. Magpupuntos ba tayo dito? Wala. Mamaya, kalma. Ang init naman. Ang init naman ng mga kasama natin dito. Kalmahan nyo lang. Ang init Ba't walang sounds? Game. Kasi obviously, may mga powers that be na ayaw yung grupo namin ang majority at mag-resign. Yan. So okay yun, na-settle yun. Because nung nagka-13 sila, si Senator Lignas. But bakit mag-elect ng ibang Senate President? At hindi ko sila maintindihan. Yung bring up ko na sa tamang forum yan, na bakit ang AMLA illegal na tinignan ang bank account ng 3 senador dito sa Senate. Ang sabi nila, huwag i-take up dito, hindi tamang forum. So galit sila pag nagpe-Facebook ako,
wag daw Facebook umarap daw sa kanila. Pero pagkaharap sila, galit din sila at wag daw i-take up dito. We cannot be blind na nagkaugnay-ugnay lahat ito. Having said that, ayaw natin maantala yung impeachment trial. That's why we're just registering a continuing objection. But I am concerned na once you bend the law, once you do not follow the Constitution, sunod-sunod na. So despite po ng continuing objection ninyo ay patuloy kayo magpa-participate dito sa impeachment trial? Yes, kaya lang nga, magkakaroon ng mas maraming question on it. In the end, whether ma-convict o ma-acquit ang Vice President, importante ang sinabi ng taong bayan, one, walang selective justice, two, Sa tingin ko ngayon, sa bagay kahit anong galing paghahandang gawin ng prosecution para dito sa defense team, mahirapan ho talaga sila. Kasi higa nga nitong si Atty. Salvador Panelo, pag nag-umpisa ka ng i-adapt yung mga tawag dito, mga witness ng kalaban mo, ibig sabihin, walang kaso. Walang kaso o sobrang hina ng kaso, mantakin nyo, witness mo na nga yun, i-adapt pa nila. Ganong kalupit, di ba? it is precisely justice. Ibig sabihin, fair at nagkaroon ng due process. Pero apektado ang due process kung papalitan natin pati yung sino mag-preside. Kung hindi importante kung sino mag-preside, bakit nilagay sa Constitution kung sino? Bakit may rules tayo kung sino dapat mag-preside? Senator Cayetano, sa palagay po ninyo, how Si kapuso mo Jessica Soho, ika nga magaling na reporter to. Talagang nakita ko siya, hinahabol niya si Atty. Sheila Sison. Tapos tinututok niya sa mukha ni si Atty. Sheila yung camera. Napanood niyo ba yung video? Papanoorin natin mamaya. Mamaya. Gusto ko kasi tapusin na itong mga ambush interview na to para mamaya umpisa na si pangalawang araw, tuloy-tuloy na yung balagbagan natin. Ha? Tsaka yung ating pag na-number, kung mali ako, pwede kayong mag-comment sa baba. Di ba? Para makita, baka kasi akala ng mga kasama natin dito sa PHFD, para tayong si Win Gatchalian dito na nakatanga lang na ganyan. Nakatuod lang tayo, hindi tayo nakikinig sa pinag-uusapan. Yung tipong para matapos lang yung video, nasa gilid ka lang, di ba? Para hindi ka lang ma-reuse content, di ba? Lalagay mo yung mukha mo dyan, gumagana yung video. Hindi yun gano'n. Pinakikinggan, iniintindi ho natin ang mga kaganapan na yan. Kaya siguro, yung mga kababayan natin, talagang nakaantabay dito sa PH Update. Na iniintay nila kung ano yung mga kabalbalang sasabihin. Hindi tayo alawin dyan siya na dito. Yung tipong nakatayo lang dun sa gilid, nakaupo lang, nakatanga lang. Gaganyan-ganyan lang. Walang. How should the public appreciate ito kung mga balitaktakan na nangyayari po sa loob ng impeachment trial? Because it may sound all too alien or, too gobbledygook for a lot of our people. Yeah. Because simple lang, no? People should demand better government. People should demand total accountability. So we're here, we're present, we're going to hold the Vice President accountable. But let's also hold accountable lahat ng involved sa flood control at yung iba. So kung ma-schedule natin ng 30 weeks na tuloy-tuloy yung trial, bakit hindi ma-schedule yung flood control sa Blue Ribbon Committee? Diba? So sa tanong mo, how should they appreciate? Tsagain nyo lang po, day by day, hopefully yung mga dean, yung mga legal experts ma-explain ito in a non-partisan way. Ang problema talaga, Jessica, is masyadong partisan lahat nila. But the point is, they can also read. Ano ho bang balita sa flood control scam? Wala nga dun sa magkaroon ng impartial na hearing, impartial na trial, lahat nagsasang-ayon ito. Ito, meron na. Pero yung magkaroon ng Blue Ribbon Committee hearing at ilabas kung sino yung mga talagang witnesses, wala. Nagbibingi-bingihan, nagbubulag-bulagan. Tatakbo ho itong impeachment trial for over 7 months. Paano po yung legislative work ng Senado? Tatlo ang kailangan natin sabay-sabay. Impeachment, legislation, at saka yung flood control. Pero may pang-apat, we have a creeping economic crisis upon us.
mabigat ang pananalapi ng ating bayan, mabigat ang inaharap ng mga negosyo. So we have to find a way na isabay-sabay natin. Salamat po. Ano po ang inyong Tayo tapos. pagbasa naman dito sa hindi pagpunta ng Vice President dito sa unang araw na impeachment trial? No, you do not judge the strategy. So ang order ng O sa pagpunta ba ni VP, pagpunta o hindi pagpunta ni VP Sara dyan, pwede ba nating puntusan ang prosecution dyan? Kumbaga nagkaroon sila ng edge na kahit paano yung naratibo naiayon nila sa kanila dahil si VP Sara hindi nagpunta. Sa tingin ho natin, hindi natin mapupuntosan ang prosecution dyan kasi napaliwanag naman ni Attorney Sheila Sison kung ano yung mga dahilan kung bakit kahit hindi magpunta si VP Sara, okay lang. Okay? At base naman sa nakikita nating social media, walang public clamor. Siguro pagka nag-shopping si VP Sara o nagmerienda na medyo malapit sa Senado at nag-hearing sila, naisip ni VP, daan kaya ako, tingnan ko anong ginagawa nila doon. Pwede siguro yun. Pero yung sasadyain niya, sino ba makikita niya dyan, di ba? Mga prosecution, naku, puro kasama sa malitagang yung mga yun. court ay pwedeng ang abogado or pwedeng yung vice president. So it's just like a election campaign. In previous election campaigns, lahat ng kandidato pumunta. Nung last election campaign, sabi ni President Marcos, mas mabuting hindi siya pupunta. So may strategy yung bawat yan eh. So kami ang titignan namin, hindi yung strategy, yung ebidensya. So it's really up to both sides. I mean, the complainants, they can be there, pwedeng wala. Diba? Basta't nandun yung panel of prosecution. Parang it should not be taken against the Vice President. I won't comment on that kasi dapat nga neutral kami. Ang point ko lang, it's not a legal matter, it's a matter of Gustong cornerin nung kung sino man na nagtatanong na yan, si Senator Alan Peter Cayetano, partisan. Kakaumpisa pa lang, di ba? strategy. Okay, and then sir, yung ngayon po nakakulong na si Senator Dante Marcoleta, nakasamahan ninyo sa minority bloc. Anong statement? Pupuntahan niyo ba si Senator Marcoleta? Definitely, ay bibisitahin namin. Ang una, safety nila. Pangalawa, na dapat maka-attend sila. At hindi kami naniniwala na hindi nakatali lahat ito sa mga investigasyon sa corruption at sa lahat na nangyayari sa ating bansa. Common sense, tali-tali lahat to. Yung nangyari dito sa Senate ng May 11, May 13, June 3, yung pag-aresto ni Jinggoy Estrada, pag-aresto ni Senator Marcoleta, yung hindi paglabas, yung hindi pag-hearing ng Blue Ribbon Committee, nakatali lahat po yan. Hindi totoong hiwalay-hiwalay na issue. And then ang gusto niyo bang mangyari? Magpetisyon ang impeachment court? Ang gusto ko sana mangyari ay magkaisa yung impeachment court. Total, sinabi na natin na 16 to convict. So Magkaisa pagka po hindi na- maka-attend yung dalawa, consider ng acquittal yun. So walang mananalo doon. Opo. Kasi hindi nila ma-appreciate yung evidence. So pwede kaming sumulat o makipag-coordinate. When I say coordinate, hindi kausap formal na pleading sa Sandigan Bayan, stating our case and asking them to allow the two senators to attend. To attend, pero kaya lang, si Senator Jinggoy po kasi suspended pa. Yes. Pero suspended ba siya both as a senator and as a senator judge or suspended lang siya as a senator? And in case na suspended siya as both, meron namang 3 months lang yun eh. Yung kaso na to mahigit 3 months. So hindi ba siya pwedeng manood at makita? Kasi iba yung personal eh. Nakikita mo yung witnesses at iba yung nakakapagsulat o note sa amin kung anong gusto niyang itayo. Kahit po mag-observe kung suspended pa rin The sila. reality is, this is sui generis. So wala sa lahat ng libro ng batas ito at paano nga ma-apply yung mga batas sa suspension sa anti-graft. Kasi hindi naman na nabasa lahat ng sitwasyon na katulad nito na ang dami na nakulong, marami pa silang gustong kulong. Yun lang. Punta na ho tayo dito kay dito sa segue. Ang isa sa mga naging highlight kahapon sa impeachment ni VP Sara, yan ho yun. 16 ang kailangan para ma-impeach si VP Sara. Yan sinasabi natin dito sa page. Okay? Dapat kasi yan ang masunod. Kung ano nasa saligang batas, ngayon pagka sinabi ng saligang batas, pwedeng bawasan yan kung sakaling yung senador nakakulong o nagtatago o pwedeng bawasan. Pero habang sinasabi na saligang batas, 16 ang kailangan. Huwag natin babaguhin. Di ba? Yung kay Win, makakuha ng 13, merong quorum.
naging 13 sila, edi may quorum. Yun nga lang, inulan ng batiko si ano pa to? Si Judas Joel Villanueva. Oo. Ito tayo kay Ma'am Sasa dito kay Ma'am Joey. Okay? Recap for the day. Ang init kasi ng ulo mo. Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you. Magbigay kayo ng tips sa amin para hindi male-maletang. para walang maletagang. Charot. Para walang maletagang, tip para walang maletagang. Ayan. Magbigay kayo ng mga pangkape sa inyong mga mga vloggers. Para dahil sa inyo lang dahil sa inyo Pangkape, lang pangkape. kayo lamang ang Pangkape, no? nagiging dahilan. Ayan yung number ni Ma'am Sas Rogando Sasot. Nandiyan sa gilid. Yan yung number niya, ha? Pangkape. ng kanilang pagpapatuloy sa kanilang gawain. Kaya magbigay naman kayo ng pangkape. Pangkape. So, wala nang patumpik-tumpik Yan, pa. balagbag na. Yes, go! Laban there. Okay. Quick observations, no? Quick observations muna tayo. Mukhang totoo ang nilamon ng buhay ni Sheila, ni ating Sheila, ni Maring Sheila, si Ante Jervil nung pre-trial conference. Parang totoo nga, parang totoo ang chika. Ang nilamon daw niya noon, sila Kapunan, yung mga private prosecutor. Sino nagsabi? Kasi, nung pre-trial, ang humarap naman talaga sa pre-trial, hindi naman yung mga congressman na prosecutor. Ang humarap, mga private prosecutor, sila Kapunan, ganyan. At yun ang nila, di ba biglang niregla tong si Kapunan kahit menopause naman na siya. Di ba sabi niyan? Niregla daw siya. Ayun. Siya. Oo. Pero si Ante Jervil, talagang kung nakita natin si Ante Jervil, no, talagang hindi niya nasagot. Simple naman yes or no. Yung tanong ni... Kasi, tinatanong lang siya kung emerald ng arraignment. Mahilig kasi mag-declamation si Ante Jervil. So, nag-declamation si Ante Jervil na-imbierno si Ate Sheila. Si Ate Sheila, sinabi niya, tinatanong ko lang if it's hindi niya sinagot ni Jervil. So parang so yung motion ni Jervil strike out. Pagkatapos siyang basahan ng pagkatapos himayin ni Ate Sheila ang rules of Senate, no, talagang hindi na nakasagot si Jervil. Kasi kung si Jervil may confidence siya, kung naniniwala siya dun sa kanyang sinasabi doon, sinagot niya yun eh. Hindi niya sinagot. Kasi parang, sige na ako yun. Parang napatingin na lang si Ate Jervil, okay, fine. Ganyan na lang siya. Doon ginawa rin yun ni Ate mo Sheila kay Jokno. Ginawa din niya. Ginawa rin yun ni parang gustong bigyan ni Jokno. Yung kay Jokno may puntos na dyan. Si Ante mo Sheila na presiding officer etong si Ante mo Sheila nakakadalawa na to tanong ng tanong sa prosecutor. Dapat di siya nagtatanong sa prosecutor. Ganyan, kakadalawa na to. Ganyan. Si Ante mo Sheila. Sabi ni Ante mo Sheila, if we're going to look at the record, I was not asking the prosecutor. The question was directed to the presiding officer. Ay, o nga pala, no, di pa natin napuntosan yun. Di +1 ulit sa prosecution. Tahimik na uli si Si Uncle Joel. Tahimik siya. Kasi kung naniniwala siya dun sa kanyang panindigan, nilaban niya yun. Kasi si Ate Sheila mo palaban eh. Ay, hindi, mali kayo. Ganun talaga siya. Ito ang chika. So, ibig sabihin,
Gusto ko lang pakita yung vibe, no? Yung vibe ng dalawang panig. Yung prosecutor, parang wala silang gana. Una-una, bakit ko nasabing walang gana? Yung speech, yung opening speech ni Auntie Jerville. Bakla, aminin nyo, yung mga dilaw na nanonood dito or whatever, let's just look at it objectively. My God, it's rhetorically dry and full of demagoguery. So, alam na namin yung sinasabi mo, bakla, paulit-ulit mo sinasabi sa TV yan eh. Oo. Paulit-ulit mo sinasabi television, wala bang, baka opening speech to. This is an impeachment trial. And you are impeaching a public officer who got the highest ever votes in Philippine history. So, make it everyone's wild. Dapat yung... Naglatin si Auntie mo Jerville. 'Di ba yung ang tawag dito, sabi niya parang hindi kailangan yung speech niya yung speech niya is justifying the impeachment. 'Di ba? So parang hindi niyo na kailangan i-justify yung impeachment kasi nag-i-impeachment na. Wala namang issue na i-justify mo pa yung impeachment. Kanino man yun din-justify sa senator judges or din-justify niya sa taong bayan? In fairness, parang din-justify. In fairness, sinijustify niya sa taong bayan kung bakit kailangan ng impeachment. May bagong kaulugan daw ngayon ang SP. Kasi Alam niyo ano? O saling pusa. Yun si Win saling sabi, pambira, mga bastos. sabi ng taong bayan, ano ba yan? Siguro feeling ko, nagkaroon sila ng internal survey na parang yung mga tao, ano ba yan? Wala akong pakialam nyo sa impeachment, ganyan. Siguro ganun yung internal survey nila. Kaya siguro ganun yung speech ni Jerville. Kaya nga mga umpisa niya, para sa mga driver sa OFW, siguro iniisa-isa niya yung survey nila na hindi namin bet yung impeachment. Wala naman kinalaman sa buhay namin yan. Ganyan. Parang ganun yung eksena. Kaya sinabi niya na may kinalaman sa buhay nyo. Kaso yung explanation nyo kung bakit may kinalaman sa buhay nila, lagpag pa rin. Kasi ang issue ng karamihan ng taong bayan ngayon ay yung flood control. Correct. Dahil yun talagang may issue sa kinalaman sa buhay. Yung issue mo, gusto tigilin yung presidente. Napaka-self-serving, no impeachment violence daw. Hindi natin kailangan ng violenteng vice president. Mali nga yung inaano niya eh. Parang sabi niya, first time natin ng vice president, papapatay ng pangulo para lang makaupo sa pwesto. Hindi ba yung sinasabi niyong threat, ang sinabi doon ni Inday, kung mamatay siya, tagihin niyang si ganyan. So, paano siya makakaupo kung patay na nga siya? Kaya nga gusto niya, nagbilin siya na tigihin mo yan kung mategi ako. Hindi sinabing tigihin mo para makaupo ako. Parang, iba na yung, alam niyo, iba na yung accusation. Biglang assassination attempt, as in live, as in ngayon, habang nakaupo. Wala namang ganun na. Kaya makikita mo talaga, the prosecutor, wala siyang substance. Bakla talagang, ang ina, kung sinong senador ang bumoto nito, kung makonvict dito si Inday, putang ina, lagot kayo sa taong bahay na putang inang issue. Bakla, ano yun? Diba? True. So, feeling talaga, wala silang kalatuloy-toy, the opening speech is not opening. you know, aminin mo ba? Aminin mo pag opening, kailangan pang-opening talaga. Opening, ganyan. Kailangan talagang diba? Talagang dapat umaano tayo dyan, diba? Opening talaga. Body beret. Pang-body beret talaga yan. Body beret. Tapos, ang hilig niyo pa i-compare si Luis Ro kay Miriam. Bakla, ang inang opening speech yan. Tang ina. Kahit siguro TV interview ni Miriam na hindi sinulat, mas maganda dyan. So,
ang layo. So, don't make it's not gonna happen, the comparison. Like, super layo. Kung ito ang Miriam Defensor ng Gen Z, I really feel sorry for you because the standards plummeted so much for your generation. So, parang, Kung ito na yung kabibiliban ninyo, kung ito Oo. na ang standard sa inyo ng talino, kids, kumawa Parang- kayo. oo, nakakaawa kayo. But, do I care? I don't really care because that's your life, to each their own. Pero yun na nga, ako, no, kung maganda yung opening speech ng kalaban, pupurihin ko. Because, ang taray, gagayin ako. Ang galing. Yeah. Pero, this one, tsaka siya, be. Like, tsaka yung opening speech. As in, yan ba yung mga tipong, i-quote mo? Wala kang quotable. Wala siyang quotable quotes. And yung yung parang sinircle out niya yung kanyang opening statement by saying na ang tawag dito, Vox Populi es Suprema Lex, ganyan. The voice of the people is the supreme law. Bakla ka ng taon. Bakla ka ng taon. Ang gusto niyong ipa-impeach yung pinili ng taong bayan ng 32 million. 'Di ba? Yun ang supreme law. Yung nung nangyari noong 2022, she received the highest mandate of any Philippine national politician, Yun ang supreme law eh. Sabi, according to your, parang final, yung pag-circle out mo ng iyong opening statement, sinasabi mo na at the end of the day, kaya nyo ginagawa to kasi nga nakikinig kayo sa voice of the people. And the voice of the people is the supreme law. Eh dito pa lang, di na kayo nakinig, be. Walang survey na nagsabi na nasa bottom ng satisfactory and approval rating si Inday, mga putang ina nyo. Pagkatapos sinasabi, tapos ang final mo is, the voice, kasi kaya namin ginagawa ito kasi, kaya namin ginagawa ito dahil the voice of the people is the supreme law. Bakla, bayad ninyo survey, si Inday ang nangunguna sa approval. Diba? Yung presidente niyo negative. Siya yung negative bakla. So parang, ang labo niyo. So, kaya nga ayoko, hindi maganda yung, feeling ko talaga malulungkot ang beshi nyo kasi dineclare na 16 ang needed to convict. Bakla wala nang pumalag. Wala nang pumalag, oo. Hindi kasi Hindi, isa lang ibig sabihin niya kung bakit wala nang pumalag. They don't care anymore about convicting Sara. Yeah. Ito mga nangyari kay Marcoleta, this is revenge. At ang kinaka, ayaw mong tumigil Revenge yung baka gagamitin na lang nila tong impeachment as smokescreen and then they're gonna do other things behind the scene like focus on the no election scenario, mga ganyan. Oo, or kukunin na lang nila yung mag-ano na sila, mag-iimpake na sila. Where well, depende kung na-defrost na yung pera, no? Kasi nabigyan na ng go signal ng Sandigan Bayan eh. Kasi yung claim na lang talaga ng Philippine government ang balakid para ma-defrost po ang fruits and vegetables. Okay. Wala na. Biglang dinrap na ng Sandigan Bayan ang claim ng Philippine government sa frozen fruits and vegetables. So, ibig sabihin, okay na tayo. Mukbang na ng gulay at prutas. Grabe naman yan. Kaya siguro, gusto rin nila na magpatuloy kasi nga, pag nakabalik si Inday, gawin na lang ibabalik niya yung kaso. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin na tapos na yung claim ng Sandigan Bayan so i-abolish na yung PCGG? Dapat. Kasi may sunset clause naman talaga yung PCGG eh.
So, ganun ba yan? Abolish na? Pero yun na nga, feeling ko talaga dead man na sila sa conviction kasi hindi na nila pinush na hindi dapat 16. Kasi kung 16 bakla, 13 lang kayo. So, minus kayo ng 3. Wala pa kayong 3. Kaso, yung mga nandyan sa inyo, feeling ko may mga babaliktad pa dyan. Tingin ko din. Oo. At feeling ko, kung hindi sila babaliktad, mag-abstain. So, Mag-abstain. mababawasan, ano? Oo, babawasan. Mag-abstain yan. Una-una, kita mo na hindi sure ang conviction. Kung senador ka, join ka ba dun sa 13? Mag-abstain na lang ako, bakla. Kung hindi ako join ng mag-abstain na lang ako. Diba? Kasi hindi talaga kayo sigurado, hindi na talaga siya mako-convict. Una-una, hindi na siya mako-convict. Tapos, ito pa yung nakakaloka. Yung mga tao nyo, yung mga kasama nyo dyan, hindi marunong sa batas. Yung sa kabila may Cayetano. Tinanggal nyo lang si Marcoleta para mabawasan ng isa pang maingay. So, dalawang Cayetano. Tapos may Aimee Marcos pa. Marcos na marunong din sa Emerald. Correct. So, kahit Very articulate din, ano? Very articulate din. very articulate and very sharp. So, kahit yung tatlo lang, ano pa naman yun doon? So, anong gagawin nyo? Malalampaso kayo? Ano, ikikenat-kenat nyo lang? Ikikenat-kenat nyo lang yung eksena? So, can you imagine, nagtanggal kayo ng tatlo. So, wala pa rin. Ano pa rin kayo, girl? Talo pa rin kayo. Kahit yung 13 pa, bumoto ng solid to convict, short pa rin kayo ng tatlo. Sino na may papalipatin yung tatlo? Ano sasabihin mo kay Bato? O bumoto kayo ng para, ang package deal ba dyan? O para maangat natin itong mga level. Kasi, hindi siya, sino pa yung tatakutin ninyo? Baka kahit ikulong nyo yung minority, hindi pa rin kayo mananalo. O di sabi kami, ikulong nyo kami lahat, bahala kayo, ano gagawin nyo sa Senado? Oo. Hindi ba? Bastusan na. Pero yung nung walang pumalag sa 16, girl, kaya lang nila tinanggal si Marcoleta kasi gusto lang talaga nilang bawasan ng mananalag. Kasi this is already a game of Ang gusto lang talaga nilang gawin dito is mag-okray na lang. Okray lang talaga nila. Wala namang bagong lalabas dyan, girl, sa mga ebidensya nila, ng mga nilagay nila sa impeachment trial. Ano mo gagawin ninyo? O, yung BIR tax record na gusto nyo na Emerald, pinabalik. Tapos gusto nila ng bank statements. Parang gusto nyo ng bank statements? Bakit gusto paliwanagin yung tao ng tungkol sa kanyang wealth during sa impeachment trial? Unexplained, kasi hindi explain sa inyo. Is there even an impeachment offense? Because, Joey, bakit ganito yung wealth mo? Ay, hindi mo sa akin in-explain. I-impeach kita. Ha? Pakialam mo sa pera ko, diba? Pakialam mo sa pera ko, diba? Just me. Ayun. Well, anyway, in the beginning, in the early part of the impeachment trial, Senator Alan Peter Cayetano and Senator Pia Cayetano emphasized the need to clarify issues, procedural issues, para dito sa impeachment trial. And I think that is a very, very important question. As we go along, merong hanging question dito na, is the Senate doing the right thing?
Na-mention ko na to earlier nung live na pinanonood natin yung impeachment trial. Pero napakalaki kasing tanong nito. Napaka-importante nung tanong ni Alan Peter at saka ni Pia Cayetano. Dahil if you remember nung June 3 na merong special session, nagkaroon ng amendment ng impeachment rules kung saan nag-agree ang mga senador during that special session na maaari silang mag-elect ng presiding officer. Okay? Well, Senate President is the default presiding officer, pero pwede silang mag-elect ng presiding officer na maaaring pagbotohan ng mga senador na present. Majority of the senator na present. Okay? Why is this a very, very important question? Because it's going to attack the very legitimacy of the entire proceeding. And I'm so glad we have two lawyers on our side. This question was floated. Okay? And there's also, I would say that the first impeachment trial offered a lot of positive sa side ng defense. Actually, natutuwa ako sa defense because nakita mo talagang palaban. Mhm. Alam mo talagang, can you imagine, dalawa-dalawa lang sila nagsasalita, si Jervil, si Jock, no? Kasi gusto nila magsalita, kasi gusto nila ng airtime. Eh, syempre, re-electionist yan ng 2028. Gusto nila ng airtime, no? For media mileage. Eh, pang media mileage na, lahat yan re-electionist ng 2028. Yung mga congressman na yan. So, might as well. So, pero, can you imagine, si Jervil, si Jock, no? Isa lang humarap sa kanila. si Ate Sheila lang. Sheila lang, di ba? Si Ate Sheila lang. Tapos pareho pa silang sinopla ni Ate Sheila na parang, well, kung babasahin mo yung sinabi ko, i-rewind pa natin yung transcript, naka-address ito sa presiding officer. At very, very calm si Ate Sheila. Very calm, very thorough, sharp, and sharp as a knife. Mhm. And very, wala siyang pinapalagpas. It's an ideal defense lawyer. Yeah. It's an ideal defense lawyer na talagang ang ina hindi ko kayo dadaan kayo sa butas ng karayom dito. No, grabe yung opening speech. Punta na tayo sa opening speech ni Ate Sheila. Yeah, si Ate Sheila. Guys, you have to read the opening speech kasi una-una, what I first noticed there is it's a very well organized speech. And lumalabas doon na kasi si Ate Sheila, if you don't know guys, ano kasi siya literary scholar. So ang undergrad niya kasi is parang communication or something like that, or writing. Writing ba? Madali nga tinan ko nga. Sheila Season. Ang Si bigat Sheila- ng speech niya, no? Yung may laman kada bitaw. Oo, si Sheila Season, ang kanyang undergrad is communication arts. Tapos si Ate Sheila pa ay parang naging fellow pa siya ng poetry or something. So, makikita mo yung handle niya ng language. You see it. So ayun nga, ano siya, UP Los Baños, Bachelor of Arts in Communication Arts, major in writing. So talagang, Talagang matumarunong sa language si marunong talaga siya sa language, di ba? And then, tas nag-law school, of course, no, may legal training siya, and then may emerald siya, literary training. So hindi mo siya mapapaikot rhetorically
and legally. Yun ang mahirap, girl. Yes. Yun ang mahirap. Hindi mo siya mapaikot legally and rhetorically. So ngayon, ang makikita natin ngayon dito sa ginawa niya, very well organized and very well structured yung kanyang speech. And grabe yung isa doon yung patama niya na yung live with modesty. Yung may kinote siya from the Constitution. Tapos sabi niya na this doesn't only apply to the Vice President. Parang ganyan, di ba? It's also applied to to all public officials, including parang prosecutors who themselves are public servants. Alam mo yung merong yung speech ni Ate Sheila, hindi lang siyang speech delivered by a lawyer. It's really a speech delivered with sincerity. Meron kasi ganun dinideliver lang. Alam mo yung may mga, lawyers will always, parang merong merong personal, may kirot. Ganyan. Kirot yung speech ni Ate Sheila. Merong hapdi, at pighati, at meron siyang pathos, ganyan. Pathos, ganyan. Spell pathos, Joey. So spell Pathos. Yari tayo dyan, Joey. Pathos. Pagkatapos pinaspell, papadefine niya rin. Pathos. We need to get ChatGPT. Ayan. It's a rhetorical strategy or literary device used to evoke emotion in an audience. Pero yung kanya kasi, kaya alam mo talagang, meron talaga siyang training sa writing. Kasi classic model kasi yun ang writing eh. Kailangan, triangle yan eh. May pathos ka, may logic, may logos, saka may ethos. So kailangan, ita-target mo yung tatlo. Ethical, logical, and emotional in order for the speech. Kaya kay Luis Tro, puro lang emosyon. Kaya nagmukha ho siyang clown doon. To be persuasive. So this is the Aristotelian model, which I think na it was being taught in communication writing kasi classic model kasi yan eh. So yung kay Jerville kasi, pag titignan nyo guys, it's just full of emotional appeal. Pero walang kulang sa walang logical, walang ethical. Walang ethical, yes. It's So, panay emotional. Appeal to emotion. Tapos, yung mga ginagamit pa ng mga linya ni Jerville, because this is stale. This is stale. Mga Latin mo, very stale. Yung mga Vox Populi. Bakla pang, pang fourth year high school, student council, government speech. Yung mga Vox Populi, Vox Dei, bakla, parang, it's very, na siya, hindi siya fresh. Di ba? Bumubula pa yung bibig mo. Anyway, tapos, yung delivery pa ni Jerville, Padiri si Luis Tro, bumubula. Ay, laway-laway pa sa gilid. Nakanantawa ka. Galing ni Jerville, dahil parang, Dramang si ate. Tapos yung pilit na pilit yung pagkamahinahon. Yung alam mo na, Bendy yan yung natural mo. Oo, basta yung mga lines dun sa speech ni Jerville, gas-gas na. Baka paulit-ulit na yung mga Latin na yan. Hindi na nakakatindig balahibo sa mga nakakarinig, no? Sa mga ika nga miron dito sa impeachment na to. Dati kasi nung bago-bago, Latin na tayo. Yan na sinasabi ko, di ba? Latin na yan. Diba? Parang merong kurot merong kikilabutan ka ng konti. Pero dito kay Baculaw, dahil paulit-ulit na nga yan, box na yan, di ba? Vox Populi, Vox Dei, mga emirate. Alam mo yung mga bagong yan parang nung fourth year high school ako, kasi pre-law ako din. Kasi bawat
parang kasi nung panahon kasi namin, parang siyang yung system noon na ngayon ng K-12, na pagdating mo ng final year, mamimili ka ng parang ano bang gusto mo, management, ganyan. Kami may ganun na kami noon sa San Beda. So ako nasa pre-law na section. So syempre, debate. So kami, syempre, bago ka, fresh. So yung mga ano mo, yung mga sa debate mo, may mga Latin. Para mas di ba? Para kunwari napakalalim mong mag-isip. Oo, ganon. Pero syempre, I was 4th year, no? I was like, 16? So, I know, 17. I was 17 when I was like 14 years old. So, ganun yung eksena. So, parang, it's acceptable when you're in 4th year high school kasi bago lang to sa'yo. Tapos, syempre, yung kausap mo, mamangahal na, mga nagla-Latin na, nagaganyan-ganyan na. Kasi pang ano yun part of rhetorical boost kasi yung mga Latin sa debate noon. I don't think now, no? Pero looking at that time, oh my God, cringe, but I was a teenager. still trying to use newfound phrases. Ano mo yun? Pero ito bakla, nasa harapan ka ng senador, nasa ano ka, tapos very historic ito na moment. Gagamitin yung mga pinakagasgas ng mga eksena. Walang literary, there's no Literal na bumula bibig ni Jinky Luis to, no? Literal talaga eh. Nakita mo na walang literary intelligence si Luis. Yes. Walang moist. Walang moist. Alam mo, hindi Walang jam. Oo, parang bakla paulit-ulit yun ang sinasabi sa TV ang speech mo. Walang bago. Kay Attorney Sheila talagang direct to the point. Direct to the point. Thorough speech. Opening speech pa lang yun, Thorough. Inisa-isa pa niya na wala naman kayo na-prove. Yung mga ang hilig-hilig yung sabihin na ganito, pero hindi nyo binabanggit na ganito. So parang, actually nandun na yung argument ni Sheila na akala i-dismiss niya to. Tsaka. Parang gano'n yung, wala naman siyang wala naman kayong eksena sa buhay. Ganyan. Tapos yung mga si Joko na, integrity is a continuing emerald. Integrity is a continuing emerald, kaya kailangan niyo yung bank account. What kind of argument is that? Totoo. Kailangan namin i-check yung mga bank account niya prior nung siya ay naging vice president dahil napakinabangan niya pa rin ito nung siya ay vice president. Yun yung sabi ni Jock, no? Oo, Pinagsasabi mo bakla? Di ko ganun pala ang usapan. Di ko bakit mula 2016? Bakit hindi Simula since birth. Since birth. Malay mo. Oo, kasi malay mo, hindi mo alam. Baka dun pinapasok ni Daddy D ang kanyang chinuchorba. So, why not? Di ba, nakakaloka. Bakit si Marcos? Correct. Bakit si BBM? Ganun pala napapakinabangan mo pala yung mga ninakaw. Bakit hindi pa impeach? Correct. Ito. Ang laki ng tinastang nito. Ang laki ng tinastang salin nito. Correct. At ito, may PCGG kang pinatayo para sa kanyang entire family. Exactly. Kaya nga, yung ginagawa nila to na parang, seryoso kayo? Yung si Marcos nga, may ganito, ba't hindi niya yung inaano? Ay, hindi, kasi kailangan, hindi, gusto niyo lang talagang tanggalin si Inday. It will really, it's going to be unpreventable that the impeachment trial will actually look like that. And people will not like it. Ito talaga opening pa lang, bakla. Wala na kayo. True. Ayan. Anyway,
after the opening speech of Attorney Sheila and yung opening speech highlight lang natin ng very, very slight. Ngayon ko lang ika nga, i-plug ko lang yung page ni Ma'am Joey Cruz dito sa page update. Punta ko kayo dyan sa Joey Cruz kung gusto mo mapanood yung kabuuan ng talakayan nila na yan. Nitong si Ma'am Sastrogando sa South. Aalis na ho ako at malapit na ho mag-umpisa yung mga uumpisa nila dyan. As always, maraming salamat po sa support sa page update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas. Yan may kasabihan mag-ingat kayo sa inyong mga hinihiling. Baka magkatotoo. Hiling sila ng hiling na impeachment, trial, impeachment, trial. Ngayon nabigyan sila. Nagmukha ho lahat silang tanga. So Luis, maraming salamat ho. Punta ko kayo dyan sa live na yan. Itong si Ma'am Joey. Ingat ho kayo lahat. Manat Pilipinas.